Our topic for today ay mga vlogger na mayaman. Mga mayayaman. Mayaman na down to earth sila. Down to earth. Oo. Ang isa na doon ay si Ibana. Si Ibana. Oo. Oo. Bakit si Ibana ang napili ko na isa sa mga vlogger na sikat ngayon sa buong mundo? Oo nga. Itong Ibana. Si Ibana. Bakit nga pala? Una, of course, nandun na yung kanyang talent. Yung talent niya, oo. Kapag pala kayo ay nag-vlog at puro na lang wala nonsense ang binablog nyo, wag na kayong tumuloy. Oo nga. Kasi ang views mo, 12. Para 12 up to 100. Oo. Ay, hindi nire-recognize ni Meta pag gayon. Oo nga, ano. So, unang tip para ikaw ay gumaling gumaling, kahit ikay ay, kailangan mo ng originality. Originality. Kasi kayo ay copyright. Oo nga, ano. Kinakopy nila yung ibang vlog ng vlogger at nire-repost nila. Oo nga. Yun ay nakikita ni Meta. Oo. Violation. Mga meta-pobre talaga yan, ano. Pag na-violate natin yung wala na, yung ating pinagpaguran. Oo. Zero balance tayo, babalik naman tayo sa iba. Oo nga. Kasi kaya I really appreciate Ibana at ibang-iba na. Ibang-iba na si Ibana. Oo, nag-iba na siya. Balita ko nga is yung prinsipe doon sa ibang bansa, Oo. niligawan si Ibana. Oo, maganda. Niligawan siya. Oo. Siyempre, number one dyan yung kanyang kakarinking sa pag-vlog. Yung kanyang angking taglay na ganda. Saka pinakita niya yung kanyang kagandahan. Oo. Siyempre, maraming Siyempre, bukod doon, meron pa siyang talent, ano? talent pa. May talent siya. Tapos yung kanyang, talaga, hindi basta-basta. Basta, kung minakidos-kidos siya, siyempre maraming manunod sa kanya. Oo. Unlike sa atin, Oo. kahit magtambling-tambling tayo, Oo. manood sa atin, kaunti lang. Oo. Ang pinaka mababa sa atin, mga kalahating milyon. Oo. Pero si Ibana, Oo. 1.5 million. 1.5 million yun. Board lang tayo. No. Manood kayo sa vlog namin kay John Walker, Haya Haika, Oh, yan. at kay Doc Peck. Yan. Mapapanood niyo yung mga magagandang kalikasan. Kung paano tayo magbigay ng halaga at paano bigyan ng value, paano bigyan pansin ang mga nasa paligid lang natin na hindi na natin nabibigyan ng pansin dahil siguro ay napagsawaan natin. Pero yan po ay napakahalaga. Ang mga bagay na pagsawaan natin ay ating kayamanan. Ating linangin, pagyamanin, i-cultivate, at bigyan ng panahon kung ano pa ang posibleng mangyari at posibleng tinatawag na progress. Di ba, Doc? Progress? Ano nga ba, Doc, ibig sabihin ng progress? Ang progress, pag-angat ng buhay. Yan, pag-angat ng buhay. At dahil dyan, mga kapaan, hindi lang basta-basta halaga ang maririnig nyo dito. Ibig sabihin, pati na rin sa pag-asenso at pagpapayaman. Ano, Doc? Bakit nga ba hindi umaatito ang isang tao? Oo, bakit nga pala? Bakit nga pala, Doc? Bigyan mo nga kami ng magandang tips. Unahin natin ang Panginoon. Yeah, lain ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong tamad. Huwag kang tamad. Kayo ay hindi kumain. Hindi kakain. Oo. Ibig sabihin, kapag pala ang isang tao, whatever na kung anong ginagawa niya, Oo. sa 1 Corinthians 10:31 nakalagay doon, whatever you do, whatever you eat, do it for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Oh, yun. Lahat ng bagay dito sa lupa, that is guided by the Holy Spirit. Yeah. Yan po talaga ang katotohanan niya. Yeah. Kasi ngayon, gagawin niya, kabukas-bukas na, kaya anong nangyari? Wala talaga. Oo, lumipas lang yung panahon. Ibig sabihin ba nun, Doc, ginaiden pa rin ba yun? Guided yun. Guided pa rin yung katamaran niya. Katamaran niya. Oo. Hindi na guided yun sa guided yun sa kanyang katamaran. Kasi nga tayo, pinapipili tayo. Oo. Tayong maging tamad. Ayan. Hindi pa yung mga Doc, what is tamad in your own motivation? Mga kapa, ang pagiging tamad para sa akin, ay yung tulad dito, nakaupo ka lang, nakatingin ka sa mesa, meron kang kalikasan,
Maupo ka lang maghapon mga kapa, ganyan lang. Katamaran na yan. Napakasimple. Hmm? Halimbawa, meron kang duyan, kabit mo yung duyan. Matulog, kabit mo sa dalawang puno. Matulog kang maghapon mga kapa. Yan ang tinatawag lang katamaran. Ano mga kapa? Oh, halimbawa, naman, kung talagang super tamad na tamad ka, gawa ka ng ano, nung balsa, alam mo yung balsa do? Nung balsa, yung katawan ng saging, tutusogin mo ng kahoy yun. Tapos, paglatos mo ng kahoy yun, lagyan mo ng higaan. Magpalutang-lutang ka sa ilog na yan, sa lawak na yan ng lake. O, dyan mga pa, yung mga simple lang na, ano, na, halimbawa, kung paano magiging tamad. Di ba, Dok? No, pero sa'yo, Dok, ano naman ang pagiging masipag? Oo, siyempre, Oo. ang motivation ng pagiging masipag, Mm. kabaliktaran lang yan ang tamad. Oo. Kung sige mong hila-hila, Oo. masing trabaho. O, pa yan, trabaho lang, ano? Mm. Halimbawa, Dok, ng mga masisipag. Ang masisipag Oo. siyempre, ay ang masipag kasi depende yan sa pag-iisip. Oo, depende sa pag-iisip, ano? Whatever your mind achieve, your body can conceive. Oo nga, oo nga. Ano yun? What the body can achieve, What the body can mind conceive. conceive, Oo. the body achieve. The body achieve, achieve nga lang ng body, oo. Ang word kasi masipag sa hanap buhay. Oo. Kasi mayroon tayong mga platform ngayon. Oo. Oh, mas matindi pa yan sa nagtatrabaho sa mga construction. Oo. Utak lang pinapagana niya. Utak lang. Times 3, times 5 pa nga yung rate yan. Oo. 570 nga Manila rate. Eh kung online platform ka, mga business na more than 570 alin niya. Yun. Malaki pala yung mga kapano. Kung ang utak mo ay pinapagana Oo. at ang katawan mo naman ay hindi, ay doon ka sa mga business na ng proposal program. Yun. Pero kung gusto mo naman talaga na ipabatid sa asawa mo Na. masipag ka, ay di mag-construction ka. Construction. Problema yan. Oo. Eh, paano ako, Dok? Eh, ano ako eh. Masipag ako matulog. Anong tawag sa akin? Siyempre, kailangan natin matulog. Kaya na lahat ng bagay, Oo. sobrahan ay masama. Oo. Kung ikaw naman ay natulog sa gabi ng 3 oras, Oo. eh may kulang ka pa 5 oras. 5 oras. Kaya babalik ka. Ipupulyo mo yan kasi sa loob ng 24 hours, kailangan mo nang matulog ng 8 oras. Kailangan kumpletuhin. Talaga, sa edad natin na Oo. tayo ay 40s, No. sa 40s, kailangan ng 8 oras. Oo. Ako, Dok, 26 pa lang ako, Dok. At kailangan mo matulog ng 15 hours. 15 hours pag, So, may 8 26 oras ba? ka lang nagising. Sabi ko, Para kang nakumatas dyan. at hindi pala ganyan ano. Ayan, alam niyo mga kapa yung ano, yung mga diskarte sa mga tulugan. Kaya sa akin mga kapa, lagi may utang sa akin yung ano eh. Yung pagtulog. Kasi pag natulog ako mga kapa, 3 oras, 4 oras, kaya kailangan ko matulog sa umaga. Kasi utang yun dapat bayaran. Binabayaran ko talaga mga kapa. Binabalik-balikan ko yun. Kaya lagi akong bigyan ng duyan para mabayaran ko yung utang ko sa pagtulog. Kaya lagi akong matutulog yung mga kapa, lalo sa mga ganitong lugar, sariwang hangin, presko yung singaw ng tubig, tapos alam mo yung liwanag ng araw, na sa umagang kay ganda talaga naman mga kapa, na buhay talaga. At syempre mga kapa, Dok, ano masasabi mo ngayon na isa ka ng sikat at tanyag na doktor doktor sa karunungan sa lahat ng mga bagay, everything around the world and everything under the sun. Wala na akong masabi sa mga nangyari sa buhay ko. Ito nga tinagka-kompleto Ricardo. Kompleto Ricardos. Oo nga, no. Unang-una natin pasalamatan ang ating manglilika. Oo nga. Kasi kung wala naman tayo dito, ay siyempre Diyos tira. So, kailangan natin pasalamatan natin ang ating God. Oo nga. Pagbibigay niya sa atin ng ganito, kalikasan sa puno. Ano. Tubig. Tubig. Oo nga, no. Fresh air na tayo makapagpahinga.
Oo nga. Matulog kagabi na sobrang nag-snore tayo. Kulang pa. Mm. Saan na pala dito matulog? Alam niyo nung isang gabi, Oo. dito doon sa bahay ko. Mhm. Siyempre, iba talaga ang tulog dito. Iba talaga dito, no? Nagnanok kung baga sa Bicol. Nanok. Nanok ang tulog ko talaga. Mm. So, napipil mo talaga yung likas ng tumutulong kasi sa katawan ang kalikasan. Oo. Paano ka gumaling. Oo. Kaya kung may sakit ka, punta ka lang ng bundok. Happy, ano ka lang. Relax. Serious ka mga kapakamay lang, gumagalaw, ganyan. Oo. Nagsusolo ka, pwede mo kausapin ng punong kahoy. Oo nga, ano? Nakakausap yan. Oo. Hindi nagsasalita yan. Oo. Pwede mo kausapin yan. Bakit yung may ibang vlogger, kinakausap niyang aso? Oo nga, ano? Hindi na magsasalita. Hindi naman sasalita. Pwede mo kausapin yan. Oo, kasabihin ko, okay ka ba dyan? Oh, gumalaw, okay daw siya. Okay. No. Ang problema, kung sinampal ka na, ano na yan? Simuti na yan. Oo, ano? Iba ng karunungan yan. Oo, ano? Oo. Oo. Ganun lang pa, mga kapa. Pagka nature lover ka pala, mga kapa, pwede mong kausapin lahat ng bagay. Tubig, apoy, lupa, langit, hangin. Parang si Dato Adlaw. Na ganun. Hindi nakakagtas sa kapangyarihan ng apoy. Di ba, Dog? Na ganun pala yun. Kaya, dyan po muna nagtatapos ang ating magandang programa sa umagang ito ng mo kay Dok. Nero.